nasa defense team na ang bola. Toka na nilang magpresenta ng ebidensya at testigo para sa panig ng nasasakdal na si Chief Justice Renato Corona. Sinavotas Congressman Toby Chanco ang una nilang iniharap. Ayon kay Chanco, hindi siya pumirma sa impeachment complaint laban kay Corona dahil wala raw siyang nakitang probable cause laban sa Chief Justice. Hindi rin daw siya sang-ayon sa anyay tangka ng Malacanang na kontrolin ang hudikatura. Live mula sa Senado, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, sumentro nga itong testimonya ni Representative Toby Chanco doon sa mga nangyari nung araw na inimpeach ng Kamara si Chief Justice Renato Corona. Kasama na rin yung sinasabi niyang umano'y harassment daw na natanggap niya dahil sa hindi niya pagpirma sa impeachment complaint. So did you volunteer? Sinavotas Representative Toby Chanco ang unang testigong tinawag ng depensa. Kwento ni Chanco noong December 12, araw na na-impeach ng Kamara si Corona, nagpatawag daw ng COCO si House Speaker Sonny Belmonte. Di raw sinabi kung ano ang agenda. Kinabahan ho ako dahil noong araw na yon may mga ugong-ugong sa text din na magkakaroon ho ng impeachment kay Chief Justice Corona. Ayoko hong mapag-initan. I don't want to catch the ire of the most powerful man in the country who has a very high popularity rating, and that is the President of the Philippines. No? Dati na raw kasi siyang nagkaroon ng masamang karanasan nang hindi niya sinuportahan ang naunang impeachment complaint laban naman kay nooy Ombudsman Merceditas Gutierrez. May mga kumalat na text messages. Sinasabi, yung mga boboto ng no sa impeachment ni Merceditas Gutierrez ay 0 as in 0 sa PDAF. Ako ho ay nagsubmit ng 15 proyektong pang social projects tsaka 4 na proyekto na pang infrastruktura. Ngunit hanggang Mayo at 30, wala pa rin hong inire-release na SARO or approval sa akin. Samantalang sa iba ho, halos na-release na ho lahat. Pero inamin naman kalaunan ni Chanco na nakuha niya ang pondo. Delayed nga lang. Sa caucus ng araw na yon, nagpalabas daw ng PowerPoint presentation ang liderato ng Kamara tungkol sa mga basihan ng reklamo laban kay Corona. Ang dating sa akin, diretsahan, nung sinasabi, pag pinagdugtong mo yung sinasabing pumirma na yung pipirma at no questions will be entertained, it's a veiled threat. Sinagot ho ni Speaker Belmonte, ang sinagot lang ho ni Speaker Belmonte ay si Congressman Biason. Sabi niya, pwede kayong kumuha ng kopya mamaya sa likod dahil ginagawa pa. Si Congressman Boyet Gonzales, ang sabi niya, kung gusto mo magtanong, doon ka magtanong sa floor. So, pagkatapos nun, nagpresenta na si Congressman Tupas ng PowerPoint presentation. Hindi pumirma si Chanco sa impeachment complaint laban kay Corona. After the presentation, I was not convinced that there was probable cause. It was not a simple impeachment of the Chief Justice, but it was an attempt to control or to scare the Supreme Court. Kaya hindi ako pumirma. Tinukoy din niya ang lumalabas na ulat na maaari daw siyang ma-expel sa Kamara dahil sa kanyang pagtestigo. Kung nung sa pirmahan, veiled threat lang ang ginagawa sa amin, ito ho, openly threatening me already na i-expel ho ako. Sa pahayag naman ni Budget Secretary Butch Abad, sinabi nitong kung titignan daw ang records ng Kamara, marami naman daw sa mga boboto laban sa impeachment kay Gutierrez ang nakakuha ng kanilang PDAF o pork barrel. Irrelevant daw ang testimonya ni Chanco dahil wala naman daw polisiya ang gobyerno kontra sa mga kongresistang hindi sumusunod sa gusto ng administrasyon. Bago nito, halos 2 oras din giniit ng depensang hindi raw valid ang impeachment complaint dahil hindi dumaan sa hearing sa Kamara ang reklamo at sa halip ay dumiretso ito sa Senado. Pero giit ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile, nagdesisyon na noon pa ang impeachment court na tinuturing nitong valid ang impeachment complaint dahil nakasaad sa konstitusyon na kapag may pirma na ng 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ang reklamo, diretso na ito sa paglilitis sa Senado.
regarding... Jessica, bukas ay babalik pa itong si Representative Toby Chanco para nga sumalang ulit sa witness stand. Hindi pa malinaw kung sino pa yung mga ibang testigong tatawagin ng defense bukas matapos kang tanggihan ng Senado yung motion nila na ipasabpina yung mga iba pang kongresista. Jessica. Okay, Ruth, ang hindi malinaw sa akin kanina yung mga naunang arguments bago humarap itong si Chanco, no? Kasi parang bumalik na naman dun sa mga fundamental issues na from day one of the impeachment trial ay pinagtatalunan na yung jurisdiction, yung validity ng impeachment complaint, bakit hindi nagkaroon ng preliminary hearing, etc., etc. Ang ginigit kanina dyan ni Attorney Cuevas nga, yung paglabag daw kasi doon sa basic right ng kanyang kliyente sa due process. Kasi nga daw, dahil nga sinasabi nila na medyo minadali nga itong pagpa-file ng impeachment complaint, hindi man lang daw nabigyan ng notice at ng hearing itong si Corona para ipaliwanag yung kanyang side. Yun ang sinasabi nila at nagsasite din sila ng certain rulings ng Supreme Court tungkol dyan. Pero ang sinasabi ng mga senador, yung iba nilang sinite na rulings ay hindi naman maikukumpara dito sa kaso ni Corona dahil yung sinite nila before ay nandun pa sa Kamara at hindi pa talaga naiaakyat sa Senate yung impeachment complaint. Kaya hindi rin daw magagamit kahit na may ruling dyan ng Korte Suprema, Jessica. Okay, at ito nga ang paulit-ulit ding nababanggit na kasi nga kakaiba na proceedings itong impeachment court. Hindi pwedeng purely criminal, hindi rin pwedeng purely political. So para siyang hybrid or somewhere in between. Kaya I think that's why they keep on hitting roadblocks, ika nga, dahil hindi mo nga malaman kung ano ba talaga. Tama, Jessica. Pero ang ini-invoke nga rin ni Enrile and even the other senators, no, ang sinasabi nila na malinaw daw sa Constitution na yung isang klase nga ng form of impeachment ay yung pag nasignan na ng 1/3 ng members of Congress na they can forthwith, the Senate can forthwith proceed with the Senate impeachment trial. Na yan nga yun ang nangyari ngayon. At pinunto rin ni Senator Miriam Santiago na anyway, nag-submit na kayo ng mga defenses nyo, nagpaliwanag na kayo sa impeachment court. Ibig sabihin, kinikilala nyo na yung authority at yung jurisdiction ng korte na ito na kumbaga too late in the day na magreklamo pa kayo tungkol sa due process, Jessica. Okay, and I think, Ruth, no, it was also interesting yung trial today dahil dun sa mga nakita nating undercurrents, ika nga, yung between Cuevas and Senator Drilon, and then si Jinggoy bringing up niya yung issue about the impeachment of his father, no, si dating Pangulo Erap Estrada, and Villar had to stand up also to defend yung kung inapura rin ba yung impeachment complaint kay Erap. Did you see it that way also? Yung mga undercurrents? Jessica, medyo nakita natin na may mga lumabas pa nga ring ibang issue, pero parang sinasabi nga nila side issue na lang yan. Pero maganda rin na kahit papano, di ba, nagkalinawan din naman at kahit papano, mukha namang nasettle din yung issue kanina between Senator Estrada and Senator Villar, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.